Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ng mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kanakailangang sila'y alagaan ko rin. Pinakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na po sa Pasko ng muling pagkabuhay. At tuwing ipinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo sa Pasko ng pagkabuhay, kasama po sa pagdiriwang nito ang pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. At kasama din po sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol ang pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. Ngunit hayaan po natin na sa umagang ito, pagnilayan po natin si Jesus bilang isang mabuting pastol. Ipinapakilala ni Jesus sa ating ebanghelyong napakinggan na siya ay mabuting pastol. Pero ang tanong, mga kapatid, ang pastol ba ay mabuti? Ang lahat ba ng pastol ay mabuti? Hindi. Dahil kung merong mabuting pastol, alam din natin na may kabaliktaran ng pagiging mabuti. At ano ang kabaliktaran ng pagiging mabuti? Ano po? Masama. Diba? Ibig sabihin, kung si Jesus ay ang mabuting pastol, merong hindi kabutihang pastol. Merong masamang pastol. Pero bakit tinawag si Jesus bilang isang mabuting pastol? Una, si Jesus ay mabuting pastol dahil handa siyang mag-alay ng kanyang buhay. At sa pag-aalay ng buhay ng Panginoon,
pinapaalala sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay wagas. Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ay hindi lamang emosyon, hindi lamang karamdaman, kundi ang pag-ibig ay yung kakayanan na mag-alay ng buhay para sa iba. Ang pagbibigay ng buong sarili para sa iba. Magandang tingnan po yan sa buhay ng pag-aasawa. Meron po ba ditong mga mag-asawa? Ay mga single po kayo lahat? Ayaw niyong magtaas ng kamay? Ano po? O sino yung mga mayroong nobyo at nobya? Meron po ba? Boyfriend, girlfriend, no? Parang mga single ang mga nagsisimba. Ano? Di ba ho, kapag mag-asawa po kayo, kaya mag-boyfriend at mag-girl, hindi ko po kasi alam to, wala po akong asawa eh. Ano? Pero sabi ho nila, kapag kayo po ay mag-asawa o kayo magnobyo, nagsasabihan po kayo ng I love you. Tama po ba? Marahil pagkagising sa umaga, I love you. No? Sa tanghali, I love you. Bago matulog, I love you. No? Pero magandang tanungin, kailan niyo po ba huling tinanong sa asawa ninyo o sa kasintahan ninyo ang tanong na ito? Mahal mo ba ako? At marahil sasagutin kayo ng asawa ninyo, oo, mahal na mahal kita. Pero ang sunod na katanungan, handa ka bang mamatay para sa akin? Kapag sinabi ho ng nobyo ninyo o ng asawa ninyong, mauna ka. Magdalawang isip ka. Kasi ang pagmamahal ay pag-aalay at kahandaang ialay ang sarili para sa iyong tunay na minamahal. At ang mabuting pastol, nag-aalay ng buong sarili dahil sa pagmamahal. Nung ipinako ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi niya sinabing, mauna ka. Pero sinabi niyang, handa akong ialay ang lahat. Ang mabuting pastol, handang ialay ang sarili dahil sa pagmamahal. Pangalawa, ang mabuting pastol ay walang hinihiling na kapalit. Alam niyo po, minsan isa ho ito sa madalas na nangyayari sa buhay natin. May mga estudyante po ako nandito, mga tiga Nazarene Catholic School. At minsan marahil ang ilan sa kanila nag-aaral ng mabuti. Marami sa kanila nag-aaral ng mabuti. Tama ba? Parang ayaw ng mga estudyante. Nag-aaral sila ng mabuti. Pero minsan kapag tinanong mo sila, bakit ka nag-aaral ng mabuti? Kasi po may pangako po sa akin ng magulang ko. Minsan nagiging tama iyon, motivation yun eh. Pero minsan hindi rin nagiging tama iyon. Bakit? Dahil ang obligasyon ng isang estudyante ay mag-aral talaga dapat ng mabuti. At sa pag-aaral nila ng mabuti, ano ang kapalit nito? Hindi lamang basta gantimpala. Ngunit ang kapalit nito ay maayos na kinabukasan at pagkakaroon ng maraming alam. Pero baka minsan, ang mga bagay na ginagawa natin, nagagawa na lamang natin dahil meron tayong hinihintay na kapalit. Pero mga kapatid, ang pagiging isang mabuting pastol, walang hinihintay na kapalit. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, ang masamang pastol, ang tingin niya sa kanyang mga tupa, hayop. Pero ang isang mabuting pastol,
ang tingin niya sa kanyang mga tupa, hindi hayop, kundi kanyang mga anak. Hindi hayop, kundi kanyang mga anak. At kung gano'n na lamang ang tingin ng mabuting pastol, ano po ang tawag doon? Ang mabuting pastol may malasakit. Mga kapatid, ang isang mabuting pastol handang mag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal. Pangalawa, handang mag-alay ng buhay dahil may malasakit. At ganyan ang Panginoon. Ganyan ang ang Poong Jesus Nazareno. Puno ng pag-ibig at puno ng malasakit sa bawat isa. Dahil walang mabuting pastol na naghangad ng kapahamakan ng kanyang mga tupa. Kaya nga mga kapatid, ano po ang hamon sa atin? Sinasabi sa ating ebanghelyo, kilala tayo ng mabuting pastol, kilala tayo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero ang tanong, bilang kanyang mga tupa, bilang kanyang mga anak, alam ba natin ang tinig ni Jesus na nangungusap sa puso natin, nangungusap sa buhay natin? Ang mga tupa nawawala. Bakit nawawala? Dahil hindi napakikinggan ang tinig ng mabuting pastol. At ganyan ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Mawawala tayo ng landas, mawawala tayo sa tamang direksyon kung hindi natin pakikinggan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang tinig ni Jesus. Dahil ang tinig ni Jesus, hindi lang tayo dadalin sa magandang kinabukasan, kundi dadalin tayo sa tamang landas. Bakit maraming tao ang naliligaw? Baka kasi maring tinig ng pastol ang pinakikinggan. Bakit maraming tao ang nagkakasala? Baka kasi maling pastol ang pinakikinggan. Pakinggan niyo si Jesus. Pakinggan niyo ang mahal na Poong Jesus Nazareno. At sinasabi ko po sa inyong, hindi kayo magkakamali. Dadalin kayo sa tamang landas. Mga kapatid, hindi po madali ang maging pastol. Kami po bilang inyong mga pari, tinuturing niyo po kaming mga pastol. Pero pansinin natin sa mundo natin ngayon, marami ng mga kabataan ang ayaw tumugon sa buhay pagpapari. Minsan po may mga magulang na lalapit sa kanila yung kanilang mga anak at sasabihin, "Mapa, gusto ko pong magpari." Pero anong sasabihin ng nanay at tatay nila? "Wag anak. Una sa lahat, sayang, pogi ka pa naman." Kaya nga pag naririnig ko yun, sabi ko, bakit pangit ba ako? No? Pangit ba ang mga pari? Sasabihin ng ilan, wag, sayang, matalino ka pa naman. Sayang. Sayang ang lahat. Pero mga kapatid, di ba kapag nagbigay ang Diyos, siksik, liglig at nag-umaapaw? Pero bakit pag tayo nang magbibigay sa Diyos, laging may panghihinayang? Hindi ba dapat kapag ang binibigay sa Diyos, yung pinakamaganda, yung pinaka-espesyal? Kaya sa mga magulang po na nandito at nagpaalam po sa inyong mga anak, "Mapa, gusto kong magpari." Huwag niyo pong pigilan. Kung ang boyfriend po ninyo magsabi,
gusto kong magpari, huwag niyo pong pigilan. Kung ang nobya po ninyo magsabing gusto kong magmadre, huwag niyo pong pigilan. Dahil oras na pinayagan niyo po sila, you're giving what is truly best for God. And God also deserves the best. Because for God, He would always give what is deserving for all of us. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa linggo ng mabuting pastol, si Jesus nagpapakilala, ako ang mabuting pastol. At sa kanyang pagpapakilala na siya ay mabuting pastol, handa siyang mag-alay ng buhay. Bakit? Sa pagmamahal at malasakit sa atin. At sa mapagmamahal at malasakit na ito, panawagan sa atin, huwag makinig sa hindi mabuting pastol, kundi makinig kay Jesus bilang mabuting pastol na magdadala sa atin sa tamang landas, magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Narito po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pakinggan po natin siya dahil ang tinig niya ay tinig ng mabuting pastol.